So, hi mga ka-caregiver, it's me Eunice. So, today, this is my third day na pag-exercise sa pag-workout dito sa gym. So, eto is out of topic sa madalas kong pinopost sa aking TikTok account. Kasi usually, pinopost ko kung paano mag-apply, ano pa ba ma-propose ko? Yung mga lifestyle ko. Yun. Ito, yung post ko is caregiver advice or OFW advice. So, lahat tayong caregiver o OFW o ano man, namumblema tayo. Namumblema tayo sa trabaho, sa katrabaho, sa pasahod sa atin, sa pagkain na hindi binibigay ng employer. So, bilang isang caregiver or bilang isang OFW, aminin natin, ang una nating nilalapitan or humihingi tayo ng advice is sa ating mga kaibigan, kamag-anak. So, doon tayo naglalabas ng sama ng loob. So, syempre, once na labas ka ng sama ng loob or nagsabi ka sa kanila, mag-a-advise sila sa'yo. So, ikaw, mag-iisip ka ng masama. Hindi ko naman sinabi masama ang i-advise ng kaibigan mo or ng relatives mo. Minsan, may kaibigan talaga or may katrabaho ka talaga na mag-a-advise sa'yo na, oh, lumapit ka sa ganito. Oh, umuwi ka na lang or something o mag-TNT. Kapag nag-TNT ka, mas malaking problema yan. Totoo yan. Ako, takot ako mag-TNT kasi ayoko ng problema. Kasi kung ayoko na magtrabaho, bili ang plane ticket, uwi ako. Pero kung gusto ko pa magtrabaho, kung may problema ako sa employer ko, sa trabaho ko, sa pasahod sa akin, or sa pagkain ko, sabihin mo sa employer mo. So, pag walang ginawan action ng employer mo, lumapit ka sa agency. Huwag kang lalapit na kahit kanino. Lumapit ka sa agency mo. Oo, natural lang sa atin maghingi tayo ng advice or ng tulong or magkwento tayo sa ating mga kaibigan. Pero, ito tatandaan nyo. Advice ko lang to walang ibang unang tutulong sa inyo pag nalagay kayo sa alanganin, kundi ang agency nyo lang. Yan ang isa sa mga advice ko as first-timer caregiver but not a first-timer OFW. Nagtrabaho ako sa Taiwan for 6 years. May agency din ako doon. Noong nagka-problema ako na matay ang aking magulang, agency ko ang tumulong sa akin. Ang aking papa pa lang. Yun, agency ko ang tumulong sa akin para makauwi ako. So, dito sa Singapore, anything na may problema tayo, na hindi tayo mapagsalita sa employer, nahihiya tayo or natatakot tayo, lapitan nyo ang agency nyo. Kasi agency nyo ang tutulong sa inyo kasi sila ang nagdala sa inyo dito sa Singapore. Walang pwedeng tumulong sa inyo, unang-unang pwedeng tumulong sa inyo kundi ang agency nyo lang. So, anything may mangyari, sila pa rin ang tutulong at tutulong sa inyo hanggang sa huli. Bago ang mga ahensya ng mga gobyerno sa Pilipinas. Agency, sunod yung mga ahensya sa atin sa Pilipinas or embassy dito sa Singapore. So, huwag kayo mahihiyang magsabi sa agency ninyo yung sitwasyon ninyo na ganito, ganyan, kaysa gumawa kayo ng masama or kaysa mag-TNT kayo, sabihin nyo ang sitwasyon ninyo sa inyong agency. Kasi tutulungan at tutulungan kayo niyan. Yun advice ko. Ewan ko sa iba kung anong i-advise nila. Pero para sa akin, bilang isang first-time caregiver but not first-time OFW, agency ninyo ang lapitan ninyo pag namumblema kayo. Huwag lang pinansyal. Pag may siguro pwede kayong tulungan. Mangutang kayo pero hindi ako sure doon. So, yun lang po. Isang advice ng isang live-in caregiver dito sa bansang Singapore. Ingat po kayo. Stay healthy and God bless.